para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang morning. Ngayon pong primero sa buwan ng Hulyo 2024. Dito pa rin po si Pila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Oy, good news para sa mga taga-Etivac Toll Holiday sa Cavitex. Epektibo na simula ngayong araw. Arangkada Balita! Ito naman para sa mga taga Batangas. Ayan na, ang presyo daw ng itlog sa ilang pamilihan dyan sa lalawigan ng Batangas tumaas. Arangkada Balita! Dating Pangulong Duterte aminadong alam na kung saan nagtatago si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, 18 katao patay sa sunod-sunod na pagsabog sa Nigeria. Arangkada Balita! Sa showbiz, Chris Aquino aminadong may bago na siyang boyfriend. Arangkada Balita! Sa pamalakas naman, Gilas Pilipinas Girls, pinatumba ang Lebanon o tropa ng Lebanon sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Arangkada Balita! At abangan mamaya sa viral na balita kung makakaabot po tayo kakaibang playmate ng mga bata. Atin po yung alamin. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras na 5 sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning. Ngayon pong July 1, 2024. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita! Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita, good news sa mga bumabiyahe, mga motorista dyan po, down under, sa south po, mga pauwi po at pabalik ng Cavite. Umarangkada na ngayong araw ang 30 araw na toll holiday sa Cavitex. Yan po mga taga-Etivac, Cavitex, ayon sa Cavite Infrastructure Corporation, CIC, makatutulong ito sa mga motorista sa gitna nga ng nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Una nang inihayag ni CIC President at General Manager Raul Ignacio na ang desisyon ay alinsunod sa suporta ng CIC sa desisyon ng Toll Regulatory Board sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabatid na hindi muna magbabayad, libre ang toll ng mga motorista sa lahat ng Cavitex exits, partikular na sa Kawit, Parañaque, maging sa C5 link segment, Merville at Taguig exits. Gayunman aminado ang CIC na milyong pisong kita, isang buwan po yan, ang mawawala sa kanila dahil sa toll holiday na ilalarga ngayong araw.
Arangkada Balita. Dahil yan ay good news, ito naman ay bad news. Ayun. Busi na po sa mga motorista, magkakaroon na naman ng panibang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Bate po sa pagtaya, maglalaro sa 80 sentimo hanggang piso ang posibleng itaas ang presyo ng kada kilo ng gasolina, habang 50 hanggang 60 sentimo naman ang dagdag sa diesel at 30 hanggang 50 sentimo ang price hike sa kerosene. Mukhang nangangamoy balik kalsada na naman ba ang grupo ng dalawang transport organization? Paliwanag ng Department of Energy, kabilang sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, ang drone attacks na naman hindi pa rin natapos-tapos, ilang taon na ito magdadalawang taon na ito, no? Drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East sa pagitan naman ng Israel at ng Hamas. Bukod pa rito, nakakaapekto rin ang pagbabawas ng produksyon ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries at patuloy na pagtaas ng demand sa langis bunsod ng summer season sa Estados Unidos. Arangkada Balita. Ito na nga, kapit ho tayo. Speaking of transportation, hindi lang rally malamang ang ating masaksihan dahil pinag-aaralan na ng ilang transport group ang paghahain ng panibagong fare hike petition. Bagong hirit na dagdag pasahe bunsod nga ng sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin, susubukan nilang humirit ng piso hanggang 2 pisong dagdag singil sa pasahe. Malaki po yan. Gayunman, magkakasapaan niya ng pulong ang grupo sa susunod na linggo. Magkakaroon po yan ng consultation upang isapinal ang nasabing hakbang. Sakali namang hindi pagbigyan, nanawagan ng Pasang Mazda sa pamahalaan na magbigay na lamang ng subsidiya. Arangkada Balita. Arangkada naman ngayong araw na ito ang no plate, no travel policy sa mga tricycle sa Metro Manila, particular na sa Quezon City. Batay sa abiso ng Land Transportation Office, ang operasyon ay alinsunod naman sa Republic Act 4136 Section 18 o ang use of number plates na nagtatakda ng tamang paggamit ng plaka. Ayon sa LTO, lahat ng tricycle na babiyahe na walang plaka ay ituturing na illegal at kolorum. Una nang inihayag nitong si LTO Chief Vigor Mendoza III na magsisilbing pilot ito para sa mas maigpit na road safety at anti-kolorum campaign na plano rin anyang ipatupad sa buong bansa. Arangkada Balita. Samantala, tumaas ang presyo ng itlog sa mga poultry farms sa bayan ng San Jose, Batangas. Mabot na sa 15 hanggang 20 pesos ang nadagdag sa presyo ng kada tray ng itlog. Mula sa dating 170 hanggang 175 pesos na presyo ng bawat tray, ngayon ay nasa 205 hanggang 210 pesos na po. Hindi lang pala 20. Mahigit 30 pesos pala ang itinaas nitong presyo ng kada tray ng itlog. Ayon sa mga poultry farm owners, ang pagpapalit-palit ng mga panibagong manok sa kulungan ng siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng itlog. Gayunman, unti-unti nang bumabalik sa normal ang size ng itlog. Nung nakaraan po kasing tag-init, lumiliit, umiimpis ang itlog, pero ngayon unti-unti nang nagbabalik normal. Dahil nga po, nagpalit na po ng panahon, tag-ulan na kasi. Arangkada Balita. Samantala, sa oras na alas 5:11 ng umaga, nanganganib daw na maubos ang mga isda
sa karagatan ng Pola dyan sa Oriental Mindoro dahil sa paulit-ulit na insidente ng oil spill sa nasabing lugar. Ayon kay Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz, nililinis na ng mga bantay dagat at ng MDRRMO ang kumalat na langis at tinihintay na lamang nila ang impormasyon mula sa Coast Guard kung saan nagmula ang oil spill. Giit ni Mayor Cruz, nagkakatroma na ang mga mangingisda. Paano ka namang hindi magkakatroma kung sunod-sunod na aberya dahil sa paulit-ulit ngang oil spill. Bukod sa walang mahuli ang mga mangingisda, naapektuhan na rin ang supply at presyo ng isda sa mga pamilihan. Nabatid na may mga pagkakataon ding umaabot sa mga kabahayan ang masangsang na amoy ng langis kapag lumalakas ang alon sa dagat. Arangkada Balita! Balita, dalawang mangingisda ang sugatan makarang sumabog ang makina ng kanilang sinasakyang bangka malapit sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ang kitumpirma ng Philippine Coast Guard. Makaraang subukang harangin ng dalawang Chinese Coast Guard vessel na namataan malapit sa lugar ang kanilang operasyon. Ayon kay PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo, agad na nagsagawa ng rescue operations ang PCG at binigyan ng paunang lunas sa mga sugatang mangingisda na pawang nagtamo ng second-degree burns. Batay sa inisyal na investigasyon, problema sa baterya ang posibleng dahilan ng pagpalya ng makina ng bangka. Arangkada Balita! Mahigpit namang binabantayan ng Department of Health Western Visayas ang mga water sources dyan sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ito ay matapos makontamina ang 13 pangunahing pinagkukunan ng tubig sa lugar bunsod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Gayunman, sinabi nitong si Dr. Adriano Subaan, Direktor ng DOH Western Visayas, na wala pa namang naitatalang malubhang kaso ng diarrhea sa La Castellana. Inaalarma lamang anya ang ahensya naalarma lamang daw ang ahensya lalo na't maaari itong maging dahilan nga ng outbreak. Nabatid na nagsasagawa na ng mga hakbangin ng DOH upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng chlorination sa mga water sources, pagkakasa ng health education kaugnay sa maayos na paghuhugas ng kamay, pagdidisinfect ng mga water container at pagsusuri ng kalidad ng tubig, partikular sa mga evacuation center. Samantala, nakipag-ugnay na rin ang kagawaran sa Bureau of Fire Protection at sa Municipal Engineering Department para sa supply ng tubig at pangongolekta ng specimen ng mga residenteng may sintomas ng pananakit ng tiyan. Arangkada Balita! Sa iba pa ring tampok na balita, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam na niya kung saan nagtatago ang kaibigang si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Iginit ng dating Pangulo na hindi niya muna sasabihin kung nasaan si Pastor Kibuloy dahil ayaw muna niyang sumuko ito. Gayunman tumangging magbigay ng komento si Duterte sa mga akusasyon sa mga kasong kinakaharap ng religious leader. Matatandaan nga makailang beses ng puwersahang sinalakay ng mga otoridad o ang puwersahang pasukin ng mga otoridad ang compound ng KOJC dyan sa Davao. Arangkada Balita! 15 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, inamin o muling ipinagpaliba naman ng Los Angeles, California Court ang paglilitis sa mga kasong ginasasangkutan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y dahil sa scheduling conflict sa panig ng mga legal counsel ng religious leader dyan sa Los Angeles. Dahil dito, inilipat ng District Court sa Central District of California ang hearing
Ang tagal pa, next year. Sa May 20, 2025 na dapat sanang ganapin sa November 5 ngayong taon, habang itinakda naman ang pre-trial conference sa April 7, 2025. Maliban kay Kibuloy, kasama rin sa mga akusado sina Gia Kabaktulad, Marisa Duanes, Bettina Roses, Felina Salinas, Amanda Estopare at iba pang KOJC officials sa California na naharap sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Arangkada Balita! Pampiyansa naman ng Department of Justice na makababalik na sa bansa si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa ngayong Hulyo, matapos paboran ng Timor-Leste ang extradition case nito. Ayon kay Justice Spokesman, Assistant Secretary Mico Clavano, nagawa ng DOJ ang mga hakbang para matiyak ang tagumpay sa kasong extradition na isinampa sa loob ng 40 araw na deadline at malakas ang argumento ng pamahalaan. Nakahanda na rin anya ang pansamantalang kulungan ni Teves para sa pagbabalik Pilipinas nito. Arangkada Balita! Titiyakin naman daw nitong si dating Senador Leila de Lima na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ng dating mambabatas na pinag-aaralan na ng kanyang legal team ang mga posibleng isampang kaso laban sa mga individual na nasa likod ng kanyang halos 7 taong pagkakakulong dahil sa anyay mga imbentong kaso na isinampa laban sa kanya. Ako kasi ginagawa ko lang ito for justice and vindication. Ang gusto ko kasi malaman talaga ng bayan at ng buong mundo yung katotohanan doon sa mga ginawa sa akin. Magkaroon ng hustisya at vindication. Hindi dahil maghihiganti ako. It's not a matter of vengefulness ang gagawin ko. Karapatan ko po yun because they committed a lot of wrongs against me. Binigyan din pa ni dating Senador de Lima na magiging pangunahing respondent sa kanyang isasambang kaso sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hindi po pwedeng hindi sila kasama kasi sila po may pagkanaan yan. Utos po yan ng dating Pangulo dahil he wanted to silence me. Binabalikan po niya ako. Binalikan niya po ako doon sa ginawa ko noon sa CHR nung inimbestigahan ko yung TDS killing sa Davao. And then binabalikan niya ako dahil nga ako rin ang nag-initiate ng Senate resolution to investigate the EJ case under the war on drugs. Kaya lang, as you know, I was ousted as the chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. Iginit pa ng dating senador na dahil sa kanyang pagkakakulong, napagkaitan siya ng panahon sa kanyang pamilya at ng pagkakataong lubos na magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Matatandaan kamakailan lamang na ibasura ng korte ang huling drug case laban kay dating senador de Lima. Imagine, 7 taon, you deprive them of their mother. Tapos yung mami ko, na bedridden na hindi nga niya alam na nakulong ako. Sinabi na lang ng mga kapatid ko ay nasa States ako kasi ayaw na nilang palalain pa yung kanyang health condition. Kung malaman kung ano ang tunay na nangyari sa akin. So hindi ko rin siya nabisita ng ganong katagal. Yung mga ganon po. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni dating Senador Leila de Lima. Of course, sa eksklusibong panayam yan ng DWIZ. Arangkada Balita! Talatanggap tayo ng ilang mga pagulat buot sa labas ng impilan. Pagkor, hinamo ng mga senador na pangalanan na tukuyin na ang dating cabinet member na umano'y naglabi para sa ilang illegal pogo. Ang pagulat mula Senado Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat pangalanan ng PAGCOR ang sinasabi nilang dating high-ranking cabinet official na naglabi para mabigyan ng lisensya ang illegal pogo na
ni-raid kamakailan ng mga otoridad. Ayon kay Senate President Chis Escudero, dapat tukuyin ng PAGCOR kung sino ang naturang opisyal, kung hindi ay sina Senator Rizzo Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang magtatanggal ng maskara sa nabanggit na opisyal sa ginagawa nilang imbestigasyon sa Senado sa mga ni-raid na pogo. Sa ganitong paraan, hindi daw lahat ng dating cabinet member ay pagsususpetsyahan. Iginit din ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na para naman maging patas sa lahat ng dating cabinet member, mahalagang pangalanan na ito para maidepensa rin nito ang kanyang sarili. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na wala sa showbiz ang PAGCOR kaya hindi ito kailangang magpa-blind item. Kailangan daw malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang mga nagtutulak sa bansa sa kaguluhan. Ayon kay Villanueva, hindi ba't ang isiniwalat ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco ay sapat ng pruweba para permanente nang ipagbawal ang pogos sa bansa. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nakuha naman natin mga kaibigan ang report ng ating Metro Patrol reporters. O dyan sa Navotas, nagpasinaya pa ng ilang pang pumping stations at bagong multi-purpose building sa cityhood anniversary. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Mama Beth? Good morning. Good morning. Dadagdagan pa ang mga pumping stations sa Navotas at bagong multi-purpose building bilang bahagi ng 17th cityhood anniversary ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco ang pagbabasbas at inaugurasyon ng karagdagang pumping stations, bagong multi-purpose building na sa ngayon ay mayroon ng 81 pumping stations. Ang mga bagong pumping stations ay sa Kanduli, Martinico, Mamale Site 8 at Mamale Alley sa Barangay NBBS Tagat-Tagatan at Taquino Street sa Barangay Bangkulasi. Ani Mayor Chanco, sa pagpapahusay ng flood control, hindi lamang mga residente ang nabibigyan ng proteksyon, kundi nakapagbibigay din ng pag-unlad sa lungsod. Kaya hinimok ng alkalde na ingatan ang mga nabanggit na pasilidad, tamang paraan sa pagtatapon ng basura para sa pakinabangan ng lahat. Pinabura naman ni Congressman Chanco ang saloobin ni Mayor Chanco sa papel ng komunidad sa inisyatibo ng flood control. Anang mambabata? Ako, nawala yata ang signal ni Mama Beth. Babalikan natin maya-maya si Aling Beth, ha? Samantala sa Kamanava pa rin, Anti-Motorcycle Criminal Patrol matagumpay na inilunsad ng Northern Police District. Detalye naman mula kay Danny Cruz. Matagumpay na nailunsad ni Northern Police District Director Police Brigadier General Rizalito Gapas ang Camanava City Anti-Motorcycle Riding Criminals Patrol. Ito'y dinaluhan ng mga riders na mula sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Sa okasyong ito, binigyan ng general ang pagkilala ang mga sponsor na tumulong sa kanyang programa. Ayon kay General Gapas, matagal na niyang ginagawa ang advocacyang ito. Saan man siya madistino, anya napakahalaga ng safety ng mga riders. Sa panahong ito na motorsiklo ang pinakamabilis na transportasyon sa bansa. At kung hindi magiging maingat ang mga riders, mahirap maiwasan ng mga ito ang aksidente. Sa datos ng NPD, pinakamaraming naitala sa araw-araw na aksidente ay motorsiklo. Sa pagharap kay MP Director Gapas ng mga riders, nanumpa ang mga ito na susunod sa batas para sa kaligtasan ng bawat isa. Bilang pakonsuelo ng general sa mga riders na ito, 4 na Kimco motorcycle ang kanyang pinarapol. Sinabi ng District Director Rizalito Gapas na sa panahong ito, para maging disiplinado tayo, kailangan makahikayat pa tayo ng iba pang mga riders para sumunod sa batas. Layunin natin ay maging ligtas ang kalsadang ginagamit ng mga motorista. Ginagawa ito dahil gusto natin iangat yung dapat na sa kalsada ng mga sasakyang umaandar. Yan yung nakakadisgrasya sa atin. Kung wala sila dyan, hindi sana tayo nabangga, hindi sana tayo naabala. Tayo mga membro ng PICAP na nag-aangat sa advokasya ng safety, kahit anong ingat natin,
namang ibang mga riders din o motorista na hindi naman ganun kataas yung kaalaman ng antas ng pagpapahalaga sa ating safety, ay baliwala din yung ating safety. That is why minamarapad o kahit saan na mapunta, nabuhin, i-organize ang mga grupo ng mga motorcycle riders para kahit paano ay maiingat natin. Sama-sama tayo ngayon nagdideklara ng ating pagsuporta at pagtulong ng advokasya ng safety. Danny Cruz po ang inyo pong napakinggan mula po dyan sa Kamanava. Samantala, balikan po natin ang naudlot na balita ni Beth Samson. Beth? Nadagdagan pa ang mga pumping stations sa Navotas at bagong multi-purpose building bilang bahagi ng 17th cityhood anniversary ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco ang pagbabasbas at inaugurasyon ng karagdagang pumping stations, bagong multi-purpose building na sa ngayon ay meron ng 81 pumping stations. Ang mga bagong pumping stations ay sa Kanduli, Martinico, Mamale Site 8 at Mamale Alley, sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan at Taquino Street sa Barangay Bangkulasi. Ani Mayor Chanco, sa pagpapahusay ng flood control, hindi lamang mga residente ang nabibigyan ng proteksyon, kundi nakapagbibigay din ng pag-unlad sa lungsod, kaya hinimok ng alkalde na ingatan ng mga nabanggit na pasilidad, tamang paraan na pagtatapon ng basura para sa pakinabang ng lahat. Anang mambabatas, ang pagpigil sa pagbaha ay responsibilidad ng mga nasa komunidad na sa pag-iingat din ng responsable pagtatapon ng basura at pag-iwas sa pagkakalat ay isang paraan upang makatulong upang tumagal ang serbisyo ng mga pumping stations at maiwasan ang pagbabara ng mga estero at pagbaha sa kapaligiran. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilang pang malalaki at mainit ang mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita Monday edition. Makalipas lang po yan ng ilang paalalang oras. Time check, 5:28 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:35 na po ng morning. Tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Toll Regulatory Board sa katauhan po ni TRB spokesman Julius Corpus. Kaugnay po doon sa toll holiday sa Cavitex. Nasa kabilang linya po natin si Ginoong Corpus. Magandang umaga po. Sir Julius, welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po Sir Drew at Ma'am Judith at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa inyong programa dito sa DWIZ. Good morning po. Good morning, Sir Julius. Good morning, Sir ma'am. Julius. Nag-almusal na ho ba kayo? Nag-almusal na ho ba kayo, Sir Julius? Ito po, mas maaga kayo sa akin. Kakapi-kapi na. Oo. Nako. Kasi siguradong masarap ang almusal ng mga taga-South, yung mga nagbabalikan po sa Cavite. Na dumadaan dyan sa dahil sa toll holiday, Cavite sigurado. Expressway. Isang buwang masarap ang kanilang almusal at makakatipid ho sila. Well, anyway, Sir Julius, dahil isang buwan nga po ang toll holiday dyan po sa Cavitex, talagang napakalaking bagay po itong hakbang po na ito. Ano ho ba ang nag-udyok sa pamunuan po ng Metro Pacific Corporation? And of course, ito po yung operator ng Cavitex. Kung bakit isang buwan itong toll holiday, malaki humawawala sa kanila ho niyan. Kung di ako nagkakamali, nasa 300 million pesos po ang posibleng mawala pong kita sa kanila. Ano ho ba ang naging ugat po nito, Ginoong Corpus? Sir Drew at Ma'am Judith, ang simula po nito, ang pinagsimulan nito is actually the recommendation po ng Philippine Reclamation Authority. Siya po ang grantee dito sa ating Manila-Cavite Toll Expressway Project at ito po ay sinang-ayunan naman at sinuportahan ng kanilang joint venture partner, yung investor natin dyan, yung Cavitex Infrastructure Corporation, which is a private company. Nung idulog po ito sa ating mahal na Pangulo, siyempre po natuwa yung ating mahal na Pangulo na may panukala ang mismong grantee at
Kaya't kami po ay bigla dali ang inasasan ng ating mahal na Pangulo sa kanyang na mabigyan man lang ng relief kahit na 30 days man lang ang ating mga motorista at mga kababayan. Kasi makaka-apekto po ito sa ekonomiya natin sa Amawat, Divisoria na malaki. Na 30-day holiday dahil sa pagtaas nga po ng presyo ng gasolina, pagbaba ng exchange rate natin sa dollar, at ito'y may impact din po sa ating cost of prices. Yung inflation po natin nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin. So, minarapat po ng ating mahal na Pangulo na iata na kung pwedeng ipatupad itong ang rekomendasyon na to. Yan po ay kaagad na inasikaso ng ating tanggapan, kaya't ibang araw lamang po ay isaayos na po ang lahat ng pangangailangan pati sa operational requirements upang maipatupad na by July 1, which is kanina po 12:01 a.m. up to July 30 ang toll holiday na to. Okay. Dahil di ho ba Ginoong Corpus kamakailan lang ay nagpatupad ng dagdag toll itong Cavitex. Ito ho ba ay ang pangamba din ho kasi ng ilan po natin mga motorista may bawi ho yan. Di ho ba? Kumbaga baka pagbalik after a month. Baka pagbalik naman po. Ay bahala si Sir Julius dyan. DDWIC ka na naman, Sir Julius, ha? Yun ho ang doon. Kasi isang buwan ito Sir Julius Oo, malaking katipiran yan. Sa ating kababayan. Opo, naintindihan naman po natin na tama kayo, nabanggit nyo kanina. Meron ding epekto sa kanilang financial situation itong pagbibigay ng relief. Noong unang-una, tama po kayo. Last year, nagpatupad po sila ng isang toll adjustment dyan sa MCTEP. At itong binanggit ninyong baka may mga mga susunod na adjustment na parating na napakabilis o bawi na binabanggit ninyo. Palagay ko yung bawi na sinasabi niyo matagal pa na nilang pakikinapangan o makakamtan. Hindi ho sa lalong madaling panahon. At kung meron man po tayong papatupad na panibagong adjustment dito sa Manila, Cavite Toll Expressway, ay dadaan po muli yan sa mabusising pag-aaral at pag-review at evaluation ng ating tanggapan bago man lang ipatupad. Meron pa ho bang taas-singil? O baka merong ibang tax holiday sa iba pang toll dyan? Baka sabihin na naman ni Sir Julius, sobra naman na kayo. Oo. Hindi, mabuti na rin para malaman mismo natin mula sa TRB dahil nandyan mismo si Sir Julius bilang spokesperson ng TRB, sir. Oo, Ma'am Judith, baka akala po nila ako nagdidesign ng mga itong mga bagay na to. Ma'am Judith at Sir Drew, actually, ako po ay tagpagsalita lamang, inilalad ko lamang po ang mga desisyon ng ating tanggapan ukol sa mga kalakaran dito sa ating expressways, mga kaganapan. At kung meron man po na parating ng mga toll adjustments, kasi kung matandaan ninyo, last year may mga pinatupad po tayong mga toll adjustments. Yung iba ay inutay-utay, di ba? Inutay-utay po natin. Meron yung first tranche, yung second tranche, ngayong taon na to, yung third tranche, kung meron pa, yung sa susunod na taon. Ang yung mga yan po ay under process pa rin. Hindi naman po natin isinasantabi yung mga petisyon na yan at ating pong haharapin at ating pong gagampanan ng ating tungkulin. Kung may pangangailangan ba na magpatupad muli ng mga toll adjustments as previously approved or as already okayed by the board na ipatupad. Subalit, bago man lang po natin ipatupad yan, kami naman po dumalapit sa inyo. Humingi kami ng tulong sa inyo kung ipaliwanag kung ano na naman itong pagbabago na magaganap dyan sa ating mga expressways. Kasi kayo po ang katuwang namin sa pamamahagi ng mga impormasyong ito na kailangan ng ating motorista at ating mga kababayan bago man lang sila dumaan sa ating expressway.
Opo. Sir Julius, medyo, although ito may kaugnayan pa rin naman no, sa toll, ito ho bang, kasi 1 month yan, baka sa iba ho ba merong, baka naman sa ibang expressway, baka naman meron. Idagdag ba? Yun nga yung baka tinatanong natin SLEX, kanina. NLEX, Bekenemen. Di ba? Baka Sir Drew, naman. Baka no, I wish I can comment on that, Sir Drew and Ma'am Judith. Opo. Talaga, nilagay mo on the spot yan na yung Sir pong mga Julius comment ninyo, yung naririnig naman nila. Opo. Pero speaking of dun sa pagbabayad, yung sa RFID system nga pala natin, Sir Julius, kung di ako nagkakamali, nag-usap na tayo dito before itong Unified RFID system, ang target ho ninyo maipatupad by July. Ano na ho ang update ho doon? Oh, Sir Drew, itong mga darating na araw, magkakaroon po tayo ng update muli ukol sa project na to. Sapagkat ang pagnanais po natin noong mga nakaraang panahon, ay nung mga nakaraang tatalakay natin dito, is, ang targeted implementation date po sana, tama kayo, July. Subalit may mga nakita pong mga issues na kailangan ayusin. At hindi naman po siguro kagad-gandang ipatupad ang isang napakalaking proyekto na hindi pa talagang handa. Kaya magkakaroon po tayo ng announcement dyan this coming days kung ito ba medyo excel pa at kailan at kung ano pa yung mga pangangailangan upang pagka ipinatupad itong Unified RFID o One RFID, One Account, ay hindi tayo magkakaproblema. Para naman hindi na kami pa-iba-iba pa. Pa-iba-iba ng iluluload. Pa-iba-iba pa. Luludan. Diba? O pagdaan mo sa ganito, load ka na naman. Malaking bagay nga po sana kung meron tayong isang RFID na lang, isang account na lang ang inyong inaalala. Subalit sana makonsideran nyo rin at maintindihan ninyo na hindi naman po siguro dahil sa kagustuhan nating magawa kaagad yan ay ipatupad natin tapos magka-problema tayo ng hindi natin kagustuhan. Nag-uusap na kaya itong dalawang concessionaire na ito? Kasi SMC yan, tapos Metro Pacific Group. Of course, di ba? Dapat meron din silang pag-uusap, di ba? Di ho ba, Sir Julius? Tama po at ongoing po, Sir Drew. Kasama po yan sa mga bagay-bagay na kailangan nilang plantsahin ang iba't ibang mga kanilang mga hangarin at mga concerns. Kaya't medyo santabi na sila sa amin, kailangan po nila ng konti pang panahon. Yan po pag-uusapan nitong darating na araw ng aming tanggapan, ng aming pamunuan, at ipapaalam po namin sa inyo kung anong naging desisyon ng aming pamunuan. Dito. Opo. Sige po, Sir Julius. Aabangan mo namin yan. Paalala pa si Sir Julius. Apela, Sir Julius, sa publiko po. Sa mga motorista. Mga motorista. Sir Drew, thank you very much po muli dito sa pagkakataon. At dito naman po sa mga motoristang gumagamit natin ng MCTEP for today. Magiging mas mabilis po ang paglalakbay ninyo dito sa ating toll expressway na Manila Cavite kasi wala pong harang dito sa ating mga toll plaza. Nakikiusap po kami, sana naman po huwag kayong masyadong magbilis. Huwag naman kayong maging medyo dahil sa mabilis po ang daloy ng trapiko lalo sa ating mga toll plaza ay hindi na kayo mag-iingat sa inyong pagmamaneho. Mihiling pa rin po kami ng inyong kooperasyon na bagamat mas mabilis ang biyahe ninyo dahil walang harang para kayo matingil, ay sana naman po mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Kasi po, yan po ang pagnanais namin. Mabigyan kayo ng isang ligtas, komportable, mabilis na paglalakbay sa ating mga expressways. Alright, marami pong salamat, Ginoong Julius Corpus, sa inyo pong oras. From time to time, hingi po kami sa inyo ng update. Magandang umaga po sa inyo dyan sa TRP. Thank you, Sir Julius. Pwede na po kayong mag-breakfast. Salamat po. Salamat po ulit. Good morning. Good morning po. Maraming salamat po sa inyo. Good morning po. Salamat. Si Toll Regulatory Board Spokesman Sir Julius Corpus ang inyo pong narinig. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ang huling bugsod ng Arangkada Balita. Makalipas po yan ng ilang paalala at ang oras.
Time check, 5:48 na ng umaga. Arangkada Balita. Alright, tanggap po tayo ng ilang pa mga pahabol na balita mula sa labas ng impilan. Update po tayo sa Tol Holidays sa Cavitex mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Aya. Ngayong araw na ito ng Lunes, July 1, libre na kami. Libre na kaming dumaan dito sa Cavitex ng Alang Bayad. Libre. Ang mababawas din sa akin, nasa loob lang isang buwan, araw-araw, back and forth ko rito sa Cavitex. Bali, 35 papaluwas na Manila, 35 pabalik ng Bacoor. So, 70 isang araw ang aking matitipid dito sa 30 araw na Daytol holiday sa Cavitex, itong expressway na ito, na ang mga motorista papasok ng Kawit, palabas ng Metro Manila, papasok papuntang Bacoor, palabas ng Bacoor, hindi na magbabayad yung lahat ng mga motorista. Partikular yung galing ng Kawit at galing ng Bacoor. Maging yung G5 link, wala na rin bayad. Kaya doon sa mga motorista, pwede nyo samantalahin yung 30 araw na ito na libre. Walang bayad dito sa Cavitex na ito. Pero tama yung panawagan na mag-iingat naman tayo. Mag-iingat tayo sa pag-drive. Huwag naman tayo masyadong mabilis kung libre at wala nang harang yung mga toll gate. Kaya mapapansin nyo, ang ating paglalakbay sa ngayon dito sa Cavitex paluwas ng Metro Manila ay hayahay lang. Parelax-relax ang ika nga dahil walang bayad. So yan ang ating report. Yan ang gusto ng Pilipino. Libre na, wala pa bayad. Iba ka talaga, Kuyang. Ingat ka, ingat po. Sige, yan ang sitwasyon sa ating tinatahak ngayon na Cavitex sa mga oras na ito. Ito yung number 5. Ay, yung pagpapangsyon ng Metodong Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, mula dyan sa lalawigan ng Bulacan, Kadiwa Center, binuksan para sa mga mamamayan. Pero dyan lang muna sa San Jose del Monte. Pero kung makakalapit na bayan, pumunta na rin kayo dyan. Alamin po natin ang kabuang report. Hati ni Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning. Araw-araw na mapipiliin ang sariwang mga produktong agrikultura gaya ng karne at baboy, manok, isda at ipagmabilihing abot kaya ng mga Sanoseño. Dahil bukas na ang kasama sa Kadiwa o Kadiwa Center na matatagpuan sa Road 1, Barangay Minuyan Proper sa pagitan ng City College of San Jose at sa San Jose del Monte Sports Complex. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Jelebi Guevara, aabot sa 20 to 30% ang kamurahan ng mga bilihing gaya ng high-value commercial crops gaya ng bigas, itlog, asukal at iba pang mga produkto at maging ang processed meat. At ang Kadiwa Center ay isang programang binuhay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pinasimula ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos noong dekada 70 upang makabenta ng direkta ang mga magsasaka at mangingisda na hindi na makikihati pa ang mga middleman. Gayun din, katiyakan na may mura at masustansyang mabibiling pagkain ang mga karaniwang mamamayan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Louie Angeles para sa Metodong Lakas, DWIC, ipapalitan tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pagpapasamantala pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Hulyo 1, 2024 sa ngalan po
ng buong tropa ng DWIZ Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Magandang umaga po muli. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At bago ang pasada, ito muna nais kong batiin ng hindi magpapasalamat lang tayo, no? Kay Sir Dom Bolo and Company ng GN Power Bataan. Siyempre, pagsapit naman ng alas 7 ng umaga, panibang bugso ng balitaan, kasama po si Johnny Banyas sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Racino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.